Okay, so isang magandang umaga mga pre. So itong Cummins na to, nagmamalfunction yung kanyang oil pressure sensor. So papalitan natin to mga pare ko. Ayan. So ito yung ipapalit natin. Ito. So replacement lang to mga pre na binili natin sa Shopee. So ayan. So sa connection nito mga pare ko, hindi na tayo mawawala. So ayan, merong dalawang terminal, yung isa mas maliit, yung isa mas mataba. So tingnan nyo lang po yung nakamark na G and W K. So yung mas mataba is, tayo natin yung ilaw. Ayan, yung mas mataba is G, yung mas mapayat is WK. So yun, hindi na tayo mawawala dun. So itong replacement po is parehas po sila ng terminal, pero meron pong nakasulat po dyan na G and WK. So yung G, yan yung mas mataba, yung WK, yun po yung mas payat. So hindi na tayo mawawala sa connection. So dito naman sa kanyang connection, ayan no. So mapapansin nyo yung kanyang terminal na may mas malaki at mas maliit. So ayan, hindi na tayo mawawala dyan. So tara, ilagay na natin. So ingat-ingat lang sa paglagay mga pare ko, kasi medyo maigpit siya. Okay, so ayan, nailagay na natin. Okay, tamang higpit lang mga pare ko . Okay, so ayos na yan. Pitan pa natin ng konti. Yan. Okay, so yung mas mataba is yung G. Yan. Dito yan. Yan. And then yung mas maliit is yung WK. Ayan. So i-try nating paandarin mga pre. Okay, so yan mga pre, so goods na yung ating oil pressure sensor. So tingnan natin mga pre kung magbabago po yan. Okay, so ang nangyari kasi noon, lumalabas na mababa yung kanyang oil pressure, kaya pinalitan ko po yung kanyang oil sending unit. So tingnan natin. So ayan, nagre-read naman po siya. And then obserbahan lang natin mga pre kung goods na po ba siya. Okay, so yan mga pre, mahigit 1 hour na siyang nakaandar. So nasa 489 kilopascal yung kanyang oil pressure. So naglalaro lang po siya ng 400 to 500 kilopascal. So ayan po, so yun lang po yung naging problema. So kapag ganun yung natin, lumalabas yung oil malfunction. So yun lang po yung papalitan natin mga pre.
ito lang po ipapalitan natin. Okay, so please like, share, and subscribe.